ay sasagutin ko muna yung tanong kung magkano daw po yung dineclare ko na puhunan, tas magkano yung inabot ng aking business permit. Ayan, kapag ka po ikaw mag-open pa lang, wala ka pang tindahan. Kasi ganun yung ginawa ko, hindi pa man po ako nakakapag-start ng tindahan kasi ako lang talaga nag-asikaso dito. Hindi ko naman siya pwedeng i-open muna bago ako mag-asikaso or maglakad. Kaya ang ginawa ko, bago ko siya i-open, naglakad na ako ng aking permit. So, hindi sila nagbabase sa puhunan. Ewan ko lang kung dito sa amin sa Albay yung ganon, hindi sila nagbe-base sa puhunan. So, yung binayaran ko nung unang pagkuha ko ng license ng tindahan ko, mababa lang, parang nasa 3,000 plus lang siya. Kasi, pa lang, mag-open ka pa lang, kumbaga, hindi pa nila mag-compute kung magkano yung gross sale mo sa isang araw. Sumunod na taon, nung nag-renew na ako, ayan, doon na siya nagkaroon ng konting pagbabago. Kasi sa mga renewal, tatanungin nila kung magkano yung gross sale mo sa isang araw. Ganon yung basihan dito sa amin, yung gross sale, hindi doon sa puhunan. Ewan ko kung sa amin lang, pero ganon sa amin eh. Ganon yung ganap nila dito eh. So, tinanong nila ako kung magkano yung gross sale ko. Ngayon, kasi nag-open ako June. So, kapag ka nag-open ka lang June, ang renewhan kasi ng mga permit tuwing January. So, yung June ko hanggang December, bali parang 6 months. 6 months ba? Tama. 6 months lang yung permit na yon. Sumunod na taon, ayun, doon ko na laman na kapag ka pala ganun, secret lang natin to pero hindi na secret kasi sinabi ko na sa inyo. Kasi nung tinanong ako kung magkano yung gross sale ko sa isang araw, sinabi ko yung benta ko. Ang sinabi ko nga doon, 1,000 lang eh. Kasi nga, yung tindahan ko doon, parang 6 months pa lang siyang nabubuhay. Medyo mahina pa talaga siya. So, sinabi ko yung totoo. Hindi ko naman kasi alam na doon nila pagbabasihan. So, sinabi ko na 1,000 ang gross sale ko sa isang araw. Tapos, kinumpit nila, ganyan-ganyan. May mga kung ano pa mga additional. Alam niyo kung magkano yung lumabas na dapat kong bayaran sa tindahan ko, sa permit ng tindahan ko? 16,000. So, nabigla ako. Sabi ko, bakit po ganun? Kako, nung nakaraan, nung nag-open, nung last year, bagong 3,000 plus yung binayaran ko. Tapos, in-explain nung yung sa munisipyo, sabi niya, pagka po kasi ganun, huwag niyo sasabihin yung yung totoong gross sale ninyo. Kasi doon daw sila nagbe-base, doon sa gross sale. Ngayon, binigyan niya ako ng tip. Pwede bang sabihin to? Wala, nasabi ko na eh. Kaya, para naman aware din lahat ng mga kababayan natin na nagsasari-sari. Pero hindi ko alam kung ganun ba yung basis. Kasi sa amin dito sa Albay, ganun nga. Sa Malinaw, ayan, ganyan. Sabi niya, sa susunod kasi sabi niya, huwag mo sasabihin yung yung gross sale mo nga. Tingnan niyo, gross sale talaga, hindi man lang sana yung net. Pero gross sale talaga yung kinukuha nila. Sabi niya, sige, try natin sa ganito. Sabihin na lang natin, ganun siya. Siya yung nag-recommenda. Sabihin na lang natin na 200 pesos per day yung sale mo. O di kinumpute niya, hanggang sa lumabas, kulang-kulang 5,000 yung aking binayaran. Kasama na yung mga bayad sa garbage, sa tagahakot ng basura, at saka mga kung ano-ano pa. Makikita niyo naman yan doon sa form na fill upan nila. Tapos nandun, naka-itemize lahat doon ng babayaran natin o yung binayaran natin. Buti na lang mabait yung sa munisipyo namin kasi kung tutuusin, hindi naman nila ako kilala kasi nga, di ba, dayo lang naman ako dito. Pero siya, kumbaga nagbigay siya ng idea kung paano mapamura yung aking business permit. So, nung sumunod na taon, ngayon to, 2025, nung January, nag-renew ako ng license ko. Yun na sinabi ko na magkano yung gross sale. Yun sinabi ko. Pero siya pa rin naman yun. Yung doon sa munisipyo, siya pa rin naman. Pero alam ko na yung gagawin ko. Sabi ko, 200 po per day. So, yun, yung binayaran ko nung 2024, tapos yung binayaran ko ngayon ng 2025, same lang, walang pinag-iba.